Good day mga idol! In this video, pupunta tayo ng Castañeda. Along the way, medyo exciting ang nangyari kasi merong nag-away or nagbate, ewan ko lang, at merong sumemplang. Along the way din, ituturo ko sa inyo yung technique ko pagka umaahon para hindi ako maiwanan ng mga kalaban ko. And finally, na-shock ako dun sa ensayo ng mga pro na kasama namin kasi hindi ko inaasahan na ganun yung ensayong gagawin nila. Ni-research ko kung ano yung ginagawa nila at ano yung benefits ng ginagawa nila. So kung gusto nyong malaman yon, panoorin nyo hanggang dulo ng video mga idol. Nga pala, gumagawa ako ng mga racing and training tips videos. Dino-document ko rin yung mga long rides namin and nagigi-review din ako paminsan-minsan. Kung yan ang hilig nyo, mag-subscribe na kayo. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Good day mga idol! Pupunta tayo ngayon ng Castañeda. Kasama natin yung mga tropang mangga tsaka yung mga pro. Pero yung mga pro susunod lang sa atin. Tayo muna tapos sunod na lang daw sila. Medyo tanghali silang lalabas. Bawal pa kasing pumasok sa Baler. Actually sa Aurora Province bawal pang pumunta. Kaya hanggang doon lang tayo sa boundary. Puro ahon at lusong ang madadaanan natin ngayon. Pero meron ding mahabang patag. Ang maganda sa ruta na to, since hindi pa sila nagpapapasok sa Aurora, wala halos dumadaan doon sa yung papuntang Aurora na yun. Walang truck, siguro merong mga kotse pero mangilan-ngilan lang. At balita ako doon sa mga nag-ride doon, parang ano siya, so bagong asfalto. So sarap daanan nun. Sunduin muna natin si Mr. Peter Gunn. Ito na siya. Ito na mga kasama natin, Mr. Peter Gunn, Juan Miguel Garcia, Alan Chu, hindi. Alan Quaresma. Siya rin yung kasama natin sa Susundalaga ride. Ito oh. Tibay oh. Tibay maglakad mamaya nila yung punta rin. Pagka nahihirapan na mga idol, naliligaw to. Kaya ingatan natin to. Kaya napagod ako kung saan ang ilig to. Sumama sa atin si Bugo at si Frankie mga idol. Kaway naman, Sprint King. Napansin nyo mga idol, konti na naman kami sa ride kasi ayaw namin ng masyadong marami. Okay ba yung bagong vantage point natin? Chest cam? Tinetesting ko kasi napansin ko kapag ka nakalagay sa handlebar, nadidinig yung tunog ng bike. Alam nyo yun? Yung rumble ng bike nadidinig. Hindi nyo masyadong marinig yung boses ko. Tapos malayo rin sa bibig ko yung camera. Kaya ang problema, mahina yung dating ng boses ko. So hopefully ngayon, ma-resolve natin yung mga problema na yon. Maging mas matahimik yung volume. Tapos mas dinig nyo yung boses ko. Pag okay to, gagawin ko to sa mga long rides namin, mga endurance rides. Pero pag karera, nag-aero kasi doon. Kapag ka nag-aero position ako, baka hindi na makita. Tulad nito, sample natin. Aero tayo ngayon. Yan o, ganyan. Tapos lalo na pag nagganyan, may nakikita pa ba kayo? Parang wala na. Ewan ko, titingnan ko mamaya. Andito na tayo sa tulay ng Valdepuente. Ginagawa yung katabing tulay kasi gagawin ng 4 lanes. Yan o, sa kanan o. Pag natapos yan, magiging 4 lanes na to, di ba? Ewan ko lang kung patadaanan pa nila tong kaliwa, pero it's perfectly fine na padaanan nila. Kaya lang yung sa kanan kasi yung taas oh. Ba't hindi magka-level no? Anyway, balik sa ride. Nadaanan ulit natin si Udin, sasama ulit. Yung kasama natin sa Mount Susong Dalaga ride. Ayan, nadaanan ulit natin, sasama ulit siya. Merong malaking grupo dun sa harapan, mga katropa din namin, pero magkaiba kami ng set. Napakarami nila, pero iba yung ride namin sa ride nila. Alam ko, pantabangan lang sila, pero kasi kami Castañeda. At least yun ang original plan namin, pero meron kasing mangyayari dun sa bundok na hindi namin inaasahan. Buti na lang nakuhanan ko ng video. Tingnan nyo kung ano yung mangyayari mamaya. Mga idol, dami. Overtake ka namin.
Nakita nyo, nagsigawan kasi mga tropa din namin yan. Sila rin yung kasama natin sa 2020 pagka naglalaro tayo doon, mga idol. Nagkataon lang na ayaw namin ng masyadong maraming kasama kaya hindi kami nagaya sa kanila. Pero kung walang COVID, kasama namin silang lahat, mga idol. Ganun kami karami dito pag nagra-ride. Ops, napansin nyo yun? May rider na naka-block na galing sa kabilang grupo na gustong magpunta dun sa harapan ng grupo namin. Mayroong backstory yan, mga idol. Sa totoo lang. Alam nyo kasi si Mr. Peter Gunn at yung lalaki na yan, mayroon silang konting hindi pagkakaunawaan. Siguro pupunta siya para kausapin si Peter o kaya naman ay baka naman aawayin niya. Tingnan natin kung ano gagawin niya. Medyo nag-aalala din ako, baka mamaya magsuntukan habang nakabike. Mahirap yun. Joke lang yun. Siyempre hindi nila gagawin yun. Mga adults na yan, ano? Alam na nila yung ginagawa nila. So panoorin lang natin, makichismis tayo. Kung ano talaga gagawin nila, tingnan natin. Andito na tayo ngayon sa kanto ng Pinagpanaan papunta ng Rizal, Nueva Ecija. Bike! Ang amoy may magkikis na. Wala na lang ang suntukan. Nabutan na natin sila Gerson, mga idol. Dito sa kanto ng Pinagpanaan ba to? Opo. Kanto ng Pinagpanaan. Si Gerson tsaka si Pamana. Opo. Saka si Paolo. Tsaka si Paolo Barlan. Morning! Kanina ko pa sila sinusundan. Siyempre nag-oobserba rin ako kung ano mangyayari, di ba? Kasi medyo tensionado yung atmosphere dahil nga meron silang hindi pagkakaunawaan. Ang problema, yung isa salita ng salita, no? Na siguro nakikipag-away o nakikipagbate, hindi ko masyadong marinig. Pero yung isa naman, naka-earphones pala. So wala siyang nadidinig. So walang nangyari dito sa usapan nila, mga idol. So natawa lang din ako nung bandang huli kasi naka-earphones pala. Akala ko naman nag-uusap sila. Anyway, ganyan talaga sa buhay ng tao. Merong away, merong bate, 'di ba? Hindi kumpleto ang buhay ng tao kung wala kang kaaway. Kung puro kabati lang ang meron ka, ang tawag sa iyo ay people pleaser, 'di ba? Di masaya 'yon, hindi normal 'yon. Ang na-realize ko sa buhay, kahit ano ang gawin mong kabutihan or kahit anong pagtulong ang gawin mo, merong makikitang mali yung mga nasa paligid mo at yon ang ibubutas nila sa iyo. Kaya dun sa mga basher ko dyan, hello po, thank you for watching. Dream, believe, survive, starstruck. Habang bumabiyahe kami, nadaanan kami ng mga nakamotor na to, napakarami nila. Kilala pala namin sila Maki, dati rin namin kabike. Ngayon, nagmotor sila papunta ng Pantabangan kung saan din kami pupunta. Pero sila pupunta dun sa dam, pero kami didiretso ng Castañeda. Binati lang kami dito at nagkumustahan ng konti. At least binati si Mr. Peter Gunn. Nag-breakfast ride sila. Nandito na tayo ngayon sa huling barangay ng Talavera sa San Ricardo. Kung natatandaan nyo, noong 50,000 subscriber mark, nagpamigay ako ng medyas, di ba? Nagpa-raffle ako. Yung nanalong isa, taga rito yun. Dinala ko sa kanya personally yung medyas na napanalunan niya. Ito yung video. Mga idol, ito si Cedric. Nanalo ng medyas. Meron ka bang gustong batiin, Cedric? Ano po? Ha? Wala ka bang kabike? Wala po. Wala ba? Solo ride lang po. Solo ride. Yung mga idol, solo rider pala si Cedric. Masarap kasi sa cycling, merong mga kasama. So gagawa tayo ng video na tips kung paano makahanap ng grupo. Matulungan natin yung mga solo rider. Ito yung bike niya, Ferrino. Ganun ba paano niya? Pronunciation. Magkano bili mo dyan? 24K po. 24,000. Mahal na rin, no? Pero maganda rin yung component siya, mga idol. Sora na rin siya. Tapos disc brake na. Yan, katapos kong i-deliver yung medyas kay Cedric nung pauwi na ako, meron sa aking tumawag. Nagulat ako, nakamotor. Akala ko kung sino na. Noon pala, dati siyang biker na aksidente. Kaya ngayon, pamotor-motor muna siya habang nagpapagaling. Yo, shoutout kay friends! Woo! Sige, sige! Ingat po! Ay! Thank you po!
So yun mga idol, balik tayo dito sa ride natin. Andito na tayo sa Llanera. Oh, tayo na. Paano Alan? Kakalas ka na lang ba? Tutok mo. Ano, pinagsasabi ah. Takin na. Kung mapapansin nyo, yung takbuhan namin na hindi bumababa ng 40, puro 40, 41, 42. Kasi medyo nag-aapura yung mga kasama ko. Ayaw nilang abutan ng mga maraming grupo na nasa likuran. Kaya ganyan yung takbuhan. At medyo paahon din yung kalsada dito. Parang false flat na tinatawag, diba? Unti-unti yan, paahon ng paahon na nararamdaman mo sa hita pero hindi mo nakikita sa mata. Sinasabi ko yan kasi itong kasama natin, si Alan, malapit ng kumalas. Napapansin ko pa, medyo nagyoyoyo na siya sa likod. Kaya baka nagtataka kayo bakit siya nahihirapan. Kasi ganun nga, false flat na paahon. Ito pala ang isang disadvantage na naka-chest mount, napupuno ng pawis kasi syempre from my face diretso yan sa baba ko tapos tutulo papunta ng dibdib. Pero since naandun yung GoPro, siya yung natutuluan. So we have to find a solution for this in the future mga idol. Pero tiis-tiis muna. Hindi ko kasi na-foresee na ganyan ang mangyayari. Since nakikita ko na nagsasuffer na si Alan at malapit ng kumalas, meron akong gagawin para bumagal yung grupo. Bawasan mo at kumakalas si Alan. Ha? Kumakalas si Alan. Pabawasan mo. Ayun, Minor! Bawal baboy dito. Bumagal mga idol. Nalaglag yung kadena ni Gerson. Kasama natin. Hintayin natin. Ganda yung takbuhan kaso tak yung kadena niya. Naka siya Osymetric, tawag ba doon? Yung osymetric chain ring na nakalagay sa Dura Ace. Tapos naka DI2. Siguro dahil doon sa DI2, hindi ko alam. Pero nalaglag yung kadena niya. Tayo natin, bagal tayong konti. Yung mga nasa harapan na yan, maghihintay din. Dito na tayo sa... Anong lugar na to, Paolo? Tumalon po sa pool. Ha? Tumalon po sa pool. Hindi, anong lugar na to? Ako. Tayo na, ibalik na? Naibalik na? Okay. Tumalon sa puli pala mga idol. Tumalon sa puli. Op, wala si Alan, naiwan. Or si Alan naiwan. Tayo natin si Alan mga idol. Pinauna natin ng konti yung grupo. Gagawin natin, ididikit natin si Alan. Papakapitin natin tapos mas bibilisan natin konti. Kasi nahirapan siya ng solo. Kulang pa sa ensayo. Okay lang naman, pare-pareho naman tayong kulang lagi. Layo pa siya. Siguro mga 200. Pag-alam pa natin. Unfortunately, na-lowbat yung GoPro ko kaya hindi nakita na dinala natin si Alan papunta dun sa main group. Nakapagpalit na lang ako ng battery dito sa bandang Rizal. Dito na tayo mga idol sa Rizal, Nueva Ecija. Nagpalit lang ako ng battery, naubusan kanina. Naiwanan ko palang naka-on. Anyway, ito yung simbahan na Rizal. Kung natatandaan nyo, nung nagpunta tayo ng Dalton Pass, kumaliwa tayo dito. Ngayon, papunta tayo ng kalahati ng papuntang Baler, kaya kanan. Yung kagrupo natin nando sa harapan. Dumami. Kanina, di ba? Konti lang kami. Dumami na ngayon. Yung nadaanan natin na grupo kanina, tropa din natin yon. Sumama yung iba sa ride natin. Iniwanan yung isang grupo. Okay lang din naman. Ito rin yung mga kagrupo natin na to. Ito rin yung nagbe-20-20. Kasama natin sa 20-20 mga idol. Kaya kilala din namin. Okay din magsipag-ride. Umpisa na ng mga ahon lusong. Pero mostly ahon. Iwanan na naman tayo. Mga payatot yung mga kasama natin, puro climber. Kay Peter Gan at saka
si Gerson, si Alan, tsaka ako. Kami yung mabibigat sa grupo. Kaya iwan. Kaya lang naman, ganun talaga sa cycling. Karamihan ang suot nila na jersey, yung tropang mangga jersey. Yung nagtatanong sa akin, saan daw ba nakakabili ng tropang mangga jersey? Unfortunately mga idol, hindi siya for sale sa hindi kagrupo. Di ba, alam nyo naman yun eh, may mga grupo-grupo. Di ba? So ito kasi yung tropang mangga, grupo namin dito sa Nueva Ecija. So pili lang yung magiging member. Pero hindi naman kami ganun ka-strict. Basta't maayos yung ugali mo, marunong kang makisama, hindi ka nanggugulang sa kapwa, pwede ka naman makapasok. Hindi naman kami nagdi-discriminate kung ano rin yung bike. Kahit ano bike mo, pwede kang makapasok sa tropang mangga. Importante nga, marunong kang makisama sa kapwa. So ito na tayo sa tulay ng hindi hindi Makabukab. Ito may ilog, di ba? Yung tubig niyan galing mismo sa Pantabangan Dam. Kaya kukunti, ayun nakikita nyo, kaya kukunti yung tubig kasi halos hindi sila nagpapawala. Parang pag overflow, dyan pinapadaan or pag nagbabawas sila. Pero iba rin yung daan para sa irrigation. So ito, papasok na tayo ng bayan ng Patabangan. Andito tayo sa Rizal ngayon. Medyo uulan yata sa bundok. So tingnan natin kung saan tayo aabot. Kasi tingnan nyo sa taas, oh, maulap, napakaulap. Kaya checkpoint, napakaulap. Kaya yo, may nakakilala sa atin mga idol. So medyo maulap sa taas. So baka umuulan doon. Tingnan natin. Ito na yung grupo. Idol si Carl, yung nag third place nung isang araw doon sa 2020 namin. Yung natanggal yung cleats ko, tapos nilusutan ako, kaloko. Malayo mo po kami. Ito okay lang yan, tama lang yun. Sila yung mga kasama natin, yung mga kasama rin natin sa 2020. Yung mga idol, basa yung karsada. Kaya umuulan talaga dun sa taas. Umulan na dito, pero tumigil. Hopefully basa dun sa tuyo na dun taas. Ayun, si Wrench Michael Bondok, ensayo yan para sa laro nila sa October sa ibang bansa. Ito na yung mga 711 Pro. Parang kasama din natin sila sa ride, pero maon na rin sila sa ahon. So parang hindi mo rin kasama. Basta dulas yan mga idol, pero hindi naman sobrang dulas. Huwag mo lang bibiglain yung preno. Pag binigla mo yung preno, yun tendency dumulas. Pero dapat even application lang ng preno. Itong kasama natin may problema sa gearing. Stuck siya sa 11 mga idol. Plato lang yung napapaglaruan niya. Anong nangyari dyan? Ay, nasira mga idol yung STI niya. Alitin na po eh. Oh. Wala pa pang permanent. Si Mano, bakya naman. Natsaga siya kasi wala pang pamalit sa STI. Sira na to, siguro yung internal. Problema natin mga idol, yung rear cam natin puno ng ano yan, splatter ng tubig. Baka halos din natin magamit. Tuloy lang ang biyahe. Hindi pa nag-uumpisa yung matatarik na mahabang ahon. Banayad pa lang. Ito, foggy sa bundok. Foggy or ulan. Maala na mga idol. Kung natatandaan nyo, ay eto si Uday, dumikit. Hirap dyan sa ina. Tinutukan mo yung 7-Eleven? Hindi. Solo? Nagkasalila ako eh. Idol, yung kanina yung dinaanan natin sa Abanatuan, nadaanan ulit natin si Uday, sasama ulit. Yung kasama natin sa Mount Susong Dalaga Ride, ayan, nadaanan ulit natin, sasama ulit siya. Ngayon lang nakadikit after 44 kilometers. Kung natatandaan nyo mga idol, dito rin yung unang video ko, yung kasama ko yung mga Team Francia. Uy, si Prankster. Hindi natin bibiglain mga idol. Sarili tayong pace. Dito yung ano,
video kasama yung Team Francia. Nagpunta kami ng Baler. Maluwag yung clips mo! Yung cleats mo maluwag! Ay! Wala pang COVID nun. November namin ginawa yan, pero na-upload ko yung video February. So yan yung pagbabalik ko sa YouTube. 2015 nag-YouTube na ako nun, mga idol. Kaso wala masyado nanonood. Ngayon nag-boom yung YouTube, marami na nanonood. Dami namin na, punta kami ng Baler. Ito yung prankster, mga idol. Sama pala natin New Jersey. Buti nag-uniform na, hindi na mukhang newbie. Saan kayo lalaro? Thailand po. Thailand, may laro sila sa Thailand, mga idol. Doon, magsusuot newbie daw siya. Tsaka niya titirahin mga kasama niyang pro. Paprang shout out po, bakit mo doon? Shout out po sa lahat ng biker sa Nueva Ecija. Ayan mga idol, ang representative ng Nueva Ecija sa Thailand. Shout out po kay Gob. Kay Gob na, baka naman. Sa aking boss Makoy. Sa aking Doc Anthony. Ayun dami Tingnan nyo itong mga pro na to, yung mga naka 7-Eleven. Ako hirap na sa ahon, sila naman pa-relax lang. Alam nyo kasi mga idol, ang pinaka-importante sa ahon ay yung tinatawag na power to weight ratio. So kung mataas yung power mo, tapos magaan ka, advantage ka na. Ako kasi medyo okay naman yung power ko, pero ang bigat-bigat ko. So ngayon, dinadala ko lahat yun sa ahon, kaya bumabagal ako sa ahon. Kaya sa totoo lang, I hate climbs. Pero may mga pagkakataon din na okay din yung ahon ko. Yun yung mga pagkakataon na gumagaan ako. For example, pag nagpe-prepare ako sa mga karera, yung mga stage races katulad ng Turok Matabungkay, ayan, nagpapagaan ako pagka gano'n ng mga karera kasi puro ahon yun. Yung usual weight ko, katulad dito sa ride namin, ang weight ko dito ay nasa 77 kilograms. Kapag kumarera ako, pinapababa ko, pinipilit kong bumaba up to 72 kilograms. So 5 kilo din yung nawawala sa akin. Malaking bagay yon. Pero ang problema, yung mga kalaban ko nasa 60 kilos lang, 'di ba? 55 to 60 kilos. So luging-lugi pa rin ako. Biruin mo, meron kang parang meron kang pasan-pasan na kalahating bultong bigas. Kaya ang ginagawa ko, binabawi ko sa lusong. Doon ako magmamatulin. Tsaka sa patag, tinatry ko na mag-breakaway. Pero may mga technique din ako na ginagamit sa ahon para maging malakas yung ahon ko, tulad nung tamang pacing. Ang ginagawa ko ay sa umpisa ng ahon, hindi ko masyadong binabanatan. Kapag nasa kalahati na ako ng ahon, tsaka ako medyo magbibigay ng todo, di ba? Para hindi ako kapusin at tsaka para umabot ako hanggang taas. Ang isa pang technique na ginagamit ko ay, actually hindi naman technique pero nakaupo lang akong umahon. Alam nyo ba na mas efficient kapag umaahon kayo ng nakaupo kaysa nakatayo? Pwede kayong umahon ng nakatayo pero parang intermittent lang. Nakaupo kayo ng matagal, tapos aahon, bigla kayong tatayo para lang ma-stretch yung katawan, tapos uupo ulit. So ganun yung technique na ginagawa ko. Madalang akong tumayo pagka umaahon. Pagka lang sobrang steep, pagka umaabot na ng mga 20%, saka lang ako tatayo. Pero pag nangyari yung steep climb na yon, tapos medyo banayad yung ahon, uupo lang ulit ako para maka-recover. Kasi napansin ko, pagka umaahon kayo ng nakatayo, mas mataas yung heart rate ninyo kaysa yung umaahon kayo ng nakaupo. Yung heart rate, yan yung nagdedetermine kung gaano hirap na yung ine-exert na effort ng katawan ninyo. So, ibig sabihin, pag mas mataas yung heart rate ninyo, mas nahihirapan yung katawan nyo. Okay? Pero tinitingnan ko rin yung speed Pag nakatayo ko ng umaahon, yung speed ko nasa, sabihin natin, nasa 15 kilometers per hour. Pagka nakaupo, same speed na 15 kilometers per hour, ang nakikita ko is mas mataas yung heart rate ko pagka nakatayo kesa nakaupo. So, yun nga, mas
maahon ako or mas preferred ko na umahon ng nakaupo kasi mas nakakatipid ako ng energy. So yan yung mga basic tips dito sa ahon. In the future gagawa pa ako ng talagang video na nakatuon lang sa pag-ahon. So yan lang muna mga idol. Ganyan ang pabagal ng ride. Pag malalaglag na kakain na. Di ba nakikita nyo na basa yung karsada? Tapos aspalto pa. Pagka ganyan mga idol, napakadalas niyan. Ang nangyari tuloy, na-aksidente yung kasama namin. Ayan, balikan natin mga idol. Sumemplang. Umislide. Umislide. Nako. Namrena siguro sa basa mga idol. Yan yung sinasabi ko kanina. Pagka kurbada, huwag niyong bibiglain yung preno nyo. Hoy! Good morning! Sandali lang, puntahan ko lang. Kasama ko sandali na semplang. Semplang. Nakita lang si Tepong, punta kaya. Pinreno mo bang bigla? Hindi, siguro slide. Basag yung helmet niya. Naipit ako rin sa Oh no. Tapos pumaling ng STI. Upuan yan, gas-gas. Wala. Konti lang. Okay. STI yung napuro. Palitan. Kapit na sa palengke ng Rizal. Rizal, no? Ay, hindi. Pantabangan. Bumalik tayo. Pasensya na mga idol. Laspag na. Ito yung mga kasabay ko. Mga pang-ahon. Punta na. Lapit na tayo sa 7-Eleven sa Pantabangan. Yan tayo hinto. After 53 kilometers, 54 pagdating doon. Meron tayo nangyari. May nagsemplangan. Isa lang pala. Meron tayo kumain. 7-Eleven ba tayo? Wala lang po kainan din eh. May kainan ba dito? Kaliwa? Kainan ba dyan? Wala. Sarado yata Ayun, kainan. Ano? Dahinto na tayo. Hoy, uminto kayo. Hop, pinto muna mga idol. Enka. Kasing ba to? Oh, yan, lagyan natin yan. Iiyak ka. Nahulog na. Ano natin? Kawawa naman yung nasemplang. Ilang. Naku, gas-gas na yung Ultegra. Oh, how much? How much? Magkano? Oh, May nabibili ito, di ba? Ito lang. 4K. Idol. Pagka nasemplang kayo talaga sa STI ang tama niyan, sa upuan, tsaka sa pedal, tsaka si derailleur. Pumalin ba yung derailleur mo? Hindi naman siguro. Mapalitan to ng Dura eh. Diyan mo, gas-gas din yung derailleur niyan mga idol. Tingnan natin. Malamang yan. Pumaling yung derailleur hanger. Hindi natin sigurado. Parang upuan. Yung upuan nito, merong catch para pag nabuhal hindi magagasgas. Magalit rin. Puta mo. Pogi may sugat. Walang pagkain sa 7-Eleven. Hanap ng karinderya. May ng Pantabangan. Go! Sarado yung kainan. Dito na lang. Kabila. Walang mga kainan mga idol. Puro take out. Hindi kami nag-breakfast. Let's see what is the decision. Hindi maisip kung ano pa ang desisyon. Jack and Poik. Talo siya. Pakoy sa kanya. Sa akin gunting. Ano desisyon? Mukhang mag-u-turn kami mga idol. Swerte daw si Alan, mag-u-turn kami. San Jose, Lupao, tapos Muñoz. Palungaw na lang tayo eh. Okay. Bagong ruta na mga idol kasi walang mga kainan dito. Baba kami, punta kami ng San Jose, Lupao, tapos Muñoz. Yung i-reverse namin yung sa Balungaw ride. I-reverse namin yun. So from Lupao papunta na Muñoz naman. Tapos Cabanatuan City. Puro patag na naman. Tayong nalakas sa ahon.
Kailan yung Thailand nyo? Cover po. Cover. Pwede, sayawin ko kayo sa ahon. Ano, tara. Katakin nyo. Masarap po yun eh. Thailand tsaka... Thailand tsaka Indonesia. Oo, Borneo. Oo, yadang. Nagmukhang kawawa! Nagmukhang kawawa nang dumaan si Buhawi. Mga idol! TikTok, Nag-prank TikTok. po ako. Binanatan ko po sila. Paglingon ko po, nagmukhang kawawa! Puta na. Kitang-kita pa sa camera eh. Nakita ko kayo yung mga lumbumaka. Nakita ko po yung mahabol sa akin, nagmukhang kawawa! Pag meron ditong pagkain, matutuloy kaming Castañeda mga idol. Pag wala, mumukha kaming kawawa. Sige. Dito, iba-vlog kayo pang... Ay! Vlogger. picture mo ni. Selfie daw kayong dalawa, selfie. Sino ba gusto mo sa kanilang dalawa? Picture ako makita. Sino pa? Ha? Ate, kilala mo si Juliana? Si Frankie. Tumabi ka daw kami lang. Ay, oh. Boyfriend nito. Yan, oh. One. Pag nabuga, dala-dalawa eh. Sayang pa naman. Sayang yung pagkalalaki nito. Ito po yung mga, ganito po yung kainan ng mga pro. Ito po sila kumain. Puro sabaw lang ang kinakain mga idol. Oh. Tignan nyo. Puro kain lang. Nagmukhang kawawa! Ian, saan kang ano? Saan kang team? San Jose? Team San Jose? Hindi, ano yung team mo na lalaruan? Sa Hinkapi. Hinkapi. US yun na, di ba? Junior team yung ba yun? Yes. Oo, tama oh. Import mga idol, yung taga-buelo natin, tsaka sprinter. Continental po yun. Oo, magkalaban sila ngayon. Tapos sila, Magkalaban kami lang. magkalaban, oo. Pero pagka magkasama sa breakaway yan, magtutulungan yan. Edward, kasi Edward hindi ito madalas kasama eh. Kailan ka masasabak sa abroad? Huwag ka masyado sa plan. Wala pa akong passport. Wala mo passport, walang yaka. Wag ayos ka na. Kahit na wala pang laro, wag ayos ka na. Kinuha naman po nila ng Team Bora. Bora out. Ito talaga mga idol, prankster talaga to. Bora out. Tono lang sandali nung ating pro mechanic at pro rider din. Pro prank. Pro prank. Wala na to. Puro pinaprank kami. Ito pala. Ito kasi mga idol ang problema eh. Oh, symmetric. Sirahan plato. Sira yung plato, oh, hindi bilog. Ayan, bago na yung ruta mga idol ha. Ito, pakinggan nyo si JLM. Ano na ang ruta natin, JLM? Lulusong tayo para madali. Saka tayo magpupunta ng San Jose. Lupaw. Pero hindi tayo magbabalunggaw, kakaliwa na tayo. Okay. Puro patag na mga idol. Siguro before lunch, sa bahay na. Maraw na! Thank you Lord! Panggi! Maraw na! Baba kami mga idol, umuulan daw sa baba. Tapos yung kasama namin, aksidente, nabuwal. Malamang yun, pumitik ng preno. So baba kami ngayon, patag na lang. Hindi na kami aahon kasi nahirapan din umahon yun eh. Medyo chubby, healthy. Tawag namin doon, healthy. Kaya doon muna kami sa patag. So i-brief ko lang ulit kayo doon sa ruta namin kasi nga na bago, no? So ang unang balak ay magpunta kami dito sa Castañeda, puro ahon yan at lusong. Pero ang nangyari, dahil nga may aksidente, tapos umuulan pa doon sa part na yon, nag-decide na lang kami na bumalik kasi nga madulas yung kalsada. Imbis na dumiretso kami sa Castañeda, bababa kami papunta ng Rizal. Tapos kakanan papunta ng San Jose, didiretso hanggang makarating ng Lupaw, then kakaliwa papunta ng Muñoz, then pabalik sa Cabanatuan City. Mahabang patag yan, yung sa may gawing San Jose and Lupaw na yan. Doon sa ruta na gagawin namin ngayon, doon ko makikita yung disiplina ng mga pro. Nagulat ako kasi yung mga dati kong kasamang pro hindi ganun mag-ensayo pero sila kakaiba. Mamaya habang nagra-ride sa Kapatagan, ipapaliwanag ko sa inyo yung kanilang ginagawa. Kung bakit ako nagulat sa disiplina nila at ngayon hindi na rin ako nagtataka kung bakit ang lalakas nila. Siguro pwede natin tong i-apply sa mga ensayo natin pagka tayo nag-ensayo para lumakas din tayo.
idol, galing tayo ng Pantabangan, bumaba na tayo ng Rizal, ngayon papunta tayo ng San Jose. Umihi ako, naiwanan. Habol tayo ng konti. Sinabi ko naman sa kanila, so sana nagbagal sila. Uy, baso. Uy, morning. Kaya mga idol, nag-aabang naman sila. Hirap dito mag-solo kasi maabang sa bana ito. Pero maganda yung karsada. Ito rin mga idol yung dinaanan namin na papunta ng Dalton. Sama namin si Gerson. Oh, magti-tiktok yata, magti-tiktok oh. May butas, may butas. Ruwain, butas. Okay, game. Nyari lang eh, di ba? TikTok. Tahong ni Carla, ikala mo na. Tahong ni Carla. Tama na. Sobra na yung sikat to. Dami nang aaway. Dami na inggit. Ito nga idol, diba? Sabi ko sa inyo, dinaanan namin papuntang Dalton. Pero baka hanggang San Jose lang kami. Napakadilim sa Gawido, no? Tingnan nyo. Ano? Umuulan. Baka nga umuulan na. So, half day na lang, half day ride. Maganda talaga yung daan dito. Tingnan nyo mga idol, oh. Ganda. Relax, space lang. Wag lang tutulinan, maganda yan. Pagka tumakbo ng 45, slightly paahon pa to. Hindi na maganda. Doon lang tayo sa comfortable but hard. Konti rin dumadaan. Kita nyo ba? Kasi hindi ito main road. Ang main road yung Maharlika Highway. Ito parang alternate route ito. Let's go! Ba. Nakakita ng arko mga idol. Nakakita ng arko. Sino kaya kukuha? Si JLM yata. Pakisilip sa kinas. Ba. Walang nakipag-compete mga idol. Mga busog pa. San Jose City. Bayan ng San Jose. JLM, late ka na. Shout out sa Kauson family. Second lang. So mahaba rin yung ride namin na to. Inabot din kami ng almost 6 hours, parang ganon. Tapos 160 kilometers. Ay kinagulat ko dun sa ensayo ng mga pro na to versus dun sa mga pro na nakakasama ko nung araw is mas disiplinado yung mga rider na to. What I mean is, nung kasama ko yung dating yung ibang pro, ang ginagawa nila pag nag-iensayo is banatan ng banatan. Yung long ride na, pero mayroong mga sections na talagang sagaran, magpapahingal, tapos may mga malalaglag, tapos kakapit ulit, tapos ganun ulit sa isa pang section. So para bang ini-interval nila yung ensayo, no? Pero yung mga kasama kong pro ngayon, kakaiba yung ensayo. Sabi nila kasi nasa base pace pa sila ng kanilang ensayo, kaya mine-maintain nila yung heart rate nila ng a certain level. Hindi dapat tumaas ng parang 140 yata yung sabi ng isang rider. Hindi ko nasasabihin kung sino, okay? So parang ang ginagawa nila is combination of the old school of training and the new school of training. Kasi sa old school of training, meron dyan tayong tinatawag na long slow distance. So sa base training daw, ang gamit nila ay long slow distance. Kapag malapit na yung karera or yung competition stage, ginagamitan nila ng scientific training, which is yung mga interval trainings. So yun yung pagkakaiba doon sa mga pro na to versus doon sa mga dati kong nakakasama ng mga pro. Don't take me wrong ha, yung mga dati kong nakakasama ng mga pro, malalakas din yun, mga pambato rin, diba? Mga nananalo rin ng tour. Pero sila, itong sa 7-Eleven, parang mas scientific yung approach, okay? So
So, bumilib ako kasi sinusunod nila yung coach nila dun sa 7-Eleven. Yung coach nila, ang sabi sa akin ay UCI approved yung pagiging coach. So, certified talaga na mag-coach ng mga athletes, lalo na sa cycling. Dati, ipinaliwanag ko na yung benefits ng long endurance rides, dun sa may Dinggalan Palakas ride. Pero for the benefit of our new subscribers, ulitin natin para mas malinawan sila kung ano yung benefits endurance rides. Pero hindi ko na masyadong i-elaborate, okay? Medyo shortcut na lang. Kung gusto nyo yung long cut na explanation, panoorin nyo na lang yung Dinggalan Palakas ride. Ilalagay ko sa description yung link sa video. So, ang unang benefit ay fuel economy. So, habang humahaba yung iyong endurance rides, mas nasasana yung katawan mo na gumamit ng fats as energy source imbis na glycogen. So, ibig sabihin yan, mas malayo yung mararating mo kahit na same lang yung kinakain mo, 'di ba? Mas fuel efficient ka, parang ganun yan, parang sa kotse, 'di ba? Number 2 benefit naman is mas marami kang nai-store na energy sa katawan. Kasi pag nag-endurance ride ka, na uubos mo yung energy mo sa katawan. So, yung katawan mo ngayon, alam yon na, naubos yung energy natin doon sa last ride natin. So, siguro kailangan mas lakihan natin yung ating tangke para pag nag-long ride ulit yung boss natin, hindi tayo kagad maubos, 'di ba? Parang nag-a-adapt yung katawan mo para next time mas malayo na yung marating mo at saka mas hindi maubos yung energy mo. Yung energy na sinasabi ko sa inyo na to mga idol, yan yung glycogen storage. Yung carbohydrates na naka-store sa katawan mo. Yung carbohydrates kasi, yan yung talagang pinaka-primary source ng energy mo, lalo na pag ratratan. Kapag mas marami kang glycogen sa katawan, mas matagal kang makakaratrat. Yung third benefit naman ay yung paggamit mo ng oxygen. Mas nagiging efficient yung iyong respiratory system para mag-burn ng calories sa katawan mo. So, yung glycogen, mas madali mo ngayong masusunog, 'di ba? So, ano na yung natin, 'di ba? Mas marami na yung glycogen natin, tapos mas nasusunog natin siya ng mas efficient, 'di ba? So, yan yung pangatlong benefit. Ang pang-apat na benefit ay yung related pa rin sa respiratory system, which is yung heart. Mas nagiging malakas yung pag-pump ng puso natin dahil ensayado siya. Sa haba ng long ride mo, yung puso mo nagiging ensayado na mag-beat ng malakas. So, kahit na mas mababa yung heart rate mo, mas marami pa ring dugo yung nade-deliver dun sa mga muscles mo at internal organs para makapag-produce ng energy. Ang kailangan kasi natin is hindi lang yung glycogen, kailangan din natin yung oxygen. Yan kasi yung nagko-combine para mag-form ng energy sa katawan. Ang panglimang benefit naman ng long ride ay yung pag-increase ng mitochondria. Yung mitochondria, matatagpuan yan sa muscles natin. So, sila yung pinaka-factory ng energy. Okay? So, si dugo na may dala na oxygen at si glycogen, nagmi-meet sila dun sa mitochondria para ma-convert into energy. So, yun yun. So, mas marami kang oxygen na nagpupunta sa dugo at na di-deliver sa muscle mo at mas madami kang glycogen na nagmi-meet doon sa mitochondria, mas malakas yung power mo na mapoproduce. Okay? Basic explanation lang yan. Kung gusto nyo ng mas malalim na explanation, I suggest na mag-research kayo tungkol sa science ng mitochondria. Ang next na benefit or yung pang-anim na benefit ay yung neuromuscular development. Sa haba kasi ng mga long rides mo at sa tagal ng mga long rides mo, nagiging synchronized na yung pag-fire ng mga nerves para mas efficient na yung pagpadyak mo. Hindi mo na iniisip at saka yung parang built-in na, parang second nature na yung pagpadyak. So yan yung isa pang benefit ng long endurance ride. And lastly is yung heat acclimation. Kasi pag naglo-long ride tayo, 'di ba, nabibilad tayo sa araw, tapos lagi tayong naiinitan. Yung katawan natin mas nagiging adapted siya doon sa init. Okay? Heat acclimated ang tawag doon. And dahil dito,
kapag mainit yung panahon during the race, hindi tayo masyadong affected. Di tulad ng mga rider na mga hindi heat acclimated, 'di ba? Yung iba pagka nainitan, nahihirapan ng huminga. Pero ikaw kung heat acclimated ka, hindi ka basta-basta mahihirapang huminga kasi sanay yung katawan mo dun sa init. Okay? Kasi ang ginawa ng katawan mo is de-deliver siya ng mas maraming dugo sa skin para mag-cool yung ating katawan. Ano nangyari? Bayan ng Muñoz, Nueva Ecija, Science City of Muñoz. Naka 126 kilometers na. Mahaba tayo. Ang 21 na sa akin Di ba naligaw ako? Recover lang kami dito mga idol. Tapos Cabanatuan City na. Ilang kilometro pa yun? Ano? 30 na lang pala. Bahay na kami. Oh, mga alas 12 mahigit. Last time na mali tayo dito, dumiretso tayo. Ay, nag-counterflow tayo, hindi natin alam. Pero ngayon, tama na yung daan natin. Okay mga idol, let's go! Last 30 kilometers! Na pala, baka magtaka kayo bakit hindi namin kasama si RLM, si Cap Raymond. Ang nangyari kasi, na-aksidente siya, na-semplang siya, nag-slide siya dun sa isang kurbada, dun sa may bundok habang umuulan. Tapos, parang nagkaroon ng bruise ang kanyang ribs. Kaya hindi siya makapag-ride nung nag-ride kami nung pagkakataon na to. Di bale, next ride, kasama na ulit siya. Cap, shout out! Magaling ka! Mula dito sa Muñoz, dire-diretso na kami hanggang Cabanatuan at wala nang hintuan. Medyo pagdating ng Cabanatuan, madilim ang kalangitan. Tapos sakto, pagdating namin dun sa kakainan namin, biglang bumuhos yung ulan. Buti na lang, naglibre si Mr. Peter Gan. Ito yung tigas ng traffic. Ano yun? Kung ano mo. Oo po kasi yung kamay net eh. Huli. Sa'yo, lightweight. Siguro mga Pero may carbon na version yan, yung Tripix na yan. May carbon na version yan, magahan. Kawawa! Kain mga idol. So ang pagkain ng mga champion. Hindi ako champion, sila lang. Si Mr. Peter Gan. Lakad na to mga grupo. Okay. Bye. Ingat. So yun mga idol, tapos na ang ride. Sana mayroon kayong napulot na aral kahit papano. At sana nag-enjoy din kayo. At nakita nyo kung paano mag-ride ang mga pro. Medyo mahaba rin yung naging ride namin, 160 kilometers. Bonus naman, pinakain kami ni Mr. Peter Gan dito sa May Manukan. Thank you Mr. Peter Gan. Gusto kong pasalamatan nga pala ang aking mga sponsors, si Champ Bike PH, si Tri-Peak Bearing, si K-Plus Helmet, si Carbon Nation Cycling, at saka siyempre si Dare Bike. And siyempre yung mga teammates ko sa Team Francia. Thank you mga idol for watching. Please consider subscribing kung hindi pa kayo nakasubscribe. Please comment, like, and share na rin para mas dumami pa tayong mga biker dudes. Hanggang sa muli mga idol. Peace!